Verse 15 of Genesis 17, God also said to Abraham, "As for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her." Abraham fell face down. He laughed and said to himself, "Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessings." Then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will covenant with him as everlasting covenant for his descendants after him. And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him faithful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year." When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. Father, we just thank you once again, Lord God, for this great joy that we have, an opportunity to listen to your word. And I pray, God, that you will illumine our minds, Lord, enlighten us with your power of the Holy Spirit, that we may understand fully, Lord God, what you intend through this passage that we have just read. Thank you. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So as our introduction, usually, as what I said, the focus of the story regarding this couple, ay lagi po sa lalaki. However, in this chapter, even as we read chapter 11 of Hebrews, verse 11, chapter 11, verse 11, okay, it says, "By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised." So, dito pa lang po makita natin na si Sarah din po ay nananalig. Siguro matuwa kayo, magtaka kayo, Pastor, tumawa si Sarah eh. Ano ba yung pagtawa niya? Hindi po tawa na walang panampalataya. Minsan tayo po, tumatawa tayo dahil we ridicule someone, ridicule the promise of God, parang hindi ka paniwala, no? Kakatawa naman yun, no? Pero walang panampalataya, yun po ang hindi maganda. Tumatawa ka sa pangako ng Diyos, pero wala kang panampalataya, no? Parang pinagtatawanan mo pa ang salita ng Diyos. Kung sabihin ni Lord sa iyo, yayaman ka, naniwala ka ba? Dapat maniwala ka. Kasi pangako ni Lord yun eh. Lahat, all the children of Abraham, because of their faith to Jesus Christ, will be blessed. Ang blessing ni Lord ay hindi lamang spiritual. Salamat po na tayo po ay binigyan ni Lord ng enlightenment, ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, assurance of everlasting life, salvation, protection, and guidance, and provision, and peace, hallelujah, and preservation. Pinipreserve ni Lord ang buhay natin. Alam ba ninyo na yan? Kaya po tayo ay buhay pa rin. Maraming mga pangyayari sa buhay natin na parang mawala na tayo ng pag-asa. Mayroong nagkakasakit, worst maybe condition, pero bakit buhay ka pa rin? Binang ka ni Lord dahil si Lord po ang mayroong plano sa buhay mo. Amen? Pagamat tayo ay may plano, pero that's very limited. So we just commit to the Lord our lives, brothers and sisters, and be assured of His promise. So, sabi ko, usually the story regarding
this couple, no, si Abraham at si Sarah, ay nakafocus kay Abraham. However, this chapter, yung nabasa natin sa verse 11, Hebrews 11, Sarah, the wife of Abraham, was specifically mentioned regarding her own faith toward God. It's not because of Abraham's faith this time, but because of her faith. Okay? Kaya, congratulations mga mother, okay? Mga ladies, ay kasama po kayo dito sa Biblia, sa pangako ng Diyos. Alright? And it is only confirming that even a couple, husband and wife, they have their own individual faith to be established toward God. Hindi dahil yung asawa mo ay nanampalatayang lalaki, no, ay lahat kasama. Kahit na anak ka ng pastor, pag hindi ka nanampalataya, wala mangyari sa iyo. Okay? Usually po, sabi ko sa inyo, ang mga Hudyo, ang mga lalaki po ang nangunguna sa kanilang tahanan. Hindi po babae. And even at this time, no, makikita mo, wala naman naglalakad na yung parang rabay ng babae doon. Puro lalaki po, sombrero. We've been watching that kasi po kami yun sa parang upuan at ang mga tao pa ay dumadaan near the wall of Jerusalem. Puro mga lalaki ang nagsusuot ng mga itim, na may mga turban, okay? Lahat po yan. So, but this time po, we should not neglect na ang Lord po ay tumitingin din sa panampalataya. Ang panampalataya ng mga kababaihan. Amen? Parang Mother's Day, ano? Pero, ito lamang po ay nagpatotoo mga kapatid na individually tayo po ay may pananagutan sa Diyos. Okay, let us therefore consider Sarah's faith contribution to the fulfilling of God's promise toward Abraham as to be the father of faith. So, siya po ay kaambag, siya po ay kasama, siya ay sa pangako ng Diyos kay Abraham. Si Sarah po ay mayroong mahalagang role. Okay? Kayo po mga asawang babae, kayo po ay may mahalagang role sa inyong pamilya. Amen ba? Amen. Yung sinasabi po yung the father daw ay the post of the family, yung haligi. Pero yung mga nanay ay ilaw ng tahanan. Maging may ilaw kayo. Okay? Tunay na light of the world. Because we are called by God to be the light of the world. So, Sarah, the wife of Abraham. Amen? Ang pangako ng Diyos, si Abraham po ay 100 na. At nagkaroon po ng mga Diyos. Next year, magkaroon ko ng anak. Through, hindi po kay Hagar o sa iba pang naging second kasi nagkaroon pa rin ng asawa si Abraham when Sarah died. Pero hindi po doon ang pangako ng Diyos. Si Sarah mismo po. Amen? So, Sarah, the wife of Abraham, sa Old Testament po, sa una bago naging Sarah, ay Sarai po ang pangalan niya. Sarah was childless until she was 90 years old. 90 years old, wala pang anak. Tapos pangakuan ng Diyos na magkaroon ng anak. Imposible? Imposible? Sa atin, imposible. Totoo, di ba? Kaya nga doon po makikita natin, sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Amen. That Sarah would be a mother of nations. Genesis 17, verse 16. Ano po ang pangako? And that she would conceive and bear a son. God appeared to Abraham, reconfirmed His covenant with Abraham. Makita po natin yun sa chapter 17, 1-14, di ba? Tinatalakay ngayon. But in Genesis 17, verse 22, as we have read while ago, it regards and tells us about Sarah. Kaya nga mahalaga po ang role ni Sarah dito.
God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah, because she will be the mother of all nations. Naganap pa ito? That she will be the mother of all nations? Oo po. Kahit na anong iba, Islam, Hudyo, mga Kristiyano po, they acknowledge that Sarah, the wife of Abraham. Okay? Nung pupunta po kami sa Palestine, part kasi ng Palestine ang libingan nila. Umakit kami doon, ay nandoon po Abraham's tomb, and Sarah, and Isaac. Okay? At of course, si Rebecca. Pero si Jacob po ay wala, hindi doon kasama sa Palestine area. Doon po sa kabila, sakop ng Israel naman sila. So, dito po makikita natin that all over the world, religiously, they acknowledge Sarah as well. Sabagat yun po ang sabi ng Biblia, that she will be the mother of all nations. Okay? I will bless her so that she will be the mother of nations. Sabi ni Lord kay Abraham, of peoples will come from her. Okay? So dito makikita natin mga kapatid na bagamat ang pangako ni Lord kay Abraham, ngunit ang recipient ng pangako nito ay si Sarah. Sabi po, Abraham fell face down, he laughed as well. Tumawa din siya. Bakit kaya tumawa? May alam ba kayo bakit tumawa si Abraham? Sige po, isipin na lang ninyo. Bakit kaya tumawa si Abraham? Hello? Nandiyan ba kayo? Bakit tumawa? Tumawa siya kasi pangako ng Diyos magkaroon ng anak ay 100 years old na siya. Imposible sa atin. Pero sa Diyos, walang imposible. Inulit-ulit ko sa Biblia yon. Sa Diyos ay walang imposible. Ano man ang problema ngayon, ano man ang parang hopeless case ka na, situation mo parang walang pag-asa, pag manampalataya ka sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Palakpakan po natin sa Lord. Abraham fell face down, he laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Talagang maliwanag po yan, na sinasabi sa Biblia. And will a son be born, will Sarah bear a child at the age of 90? 90 years old, si Sarah. And Abraham said to God, if only Ishmael. Kasi bago pa po pangako ng Diyos na magkaroon ng anak si Sarah, ay nagkaroon po siya ng kasama, yung si Hagar. Na hindi naman po yun ang plano ng Diyos. Si Sarah pa nga tumulong sa kanya, sige, para magkaroon tayo ng lipi, magkaroon ako ng descendant. Sama ka kay Hagar. At nung nanganak na si Hagar, galit naman si Sarah. Mga babae talaga, hindi maintindihan, Sila ang tumutulak, pagkatapos, pag nagkaroon na ng bunga, galit naman siya, pinalayas. Ang pangako ni Lord pa rin kay Hagar, kahit na siya po ay Egyptian, pagpalain niya. At si Ismael po ay maging 12 rulers. Ay kita niyo ngayon, mga bansa na mga under Ismael, kalaban ngayon sa Israel. Yun po, conflict. Because of maybe sin, maybe disobedience to God. Okay? Hanggang ngayon po may conflict. Hindi matapos-tapos po yun, mga kapatid. I tell you, the Bible is plainly telling us walang katapusan yun. Tatapos lang yung digmaan doon sa Israel, di ba? From time to time po yun, nung kami pa umalis sa Jerusalem, 3 days after, may bumba po. Pinasabog yung ang tao po roon na kinakainan namin, kasi tabi ng kalsada yun May isang suicidal, dala-dala ng kwan. At ang palengke na pinupuntahan ko namin ay pinasabog din. So, it's reality ho, mga kapatid. Sa Jerusalem, sa Israel, wala na po katapusan yon. Sabi natin, wow, galing na ngayon, tapos na ang digmaan. Tapos na. Kaya yung iba po,
yung kaibigan ko sa States, kausap ko lang, supposedly, plano nila, bago po nagkaroon ng digmaan ko doon, plano nila po sa Israel. Hanggang ngayon, hindi po sila nakapunta kasi sabi ng misis niya, kaibigan ko rin, hindi na tayo pupunta dahil magulo doon. Pero yung isang kaibigan ko naman na sa Hong Kong, ni-invite na naman ako, so, punta tayo next year. Pinalangin natin, sabi ko, panalangin ko, kalooban ni Lord. Amen. So, yun po, ang plano ni Lord sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Pagamat wala nang pag-asa, minsan sabihin ko, wala nang pag-asa, pastor eh. I tell you, walang imposible sa Diyos. Sabihin, 50 na ako, hindi na ako pwedeng maging mayaman. Kasi, ang magiging pagkakataon daw ng isang tao na magiging mayaman ay 40 years old. After 40 years old, wala ka ng pag-asa. Sabi ng mga kanya na sa mundo. Pero sa Diyos, kahit na 50 ka na, 60 ka na, 70 ka na, pwedeng kang maging mayaman. Ay si Abraham nga, umalis siya sa Mesopotamia, 75 years old. Basahin ko sa inyo mamaya, no? Na siya po ay yumaman. Hindi tayo nagpipreach ng prosperity gospel. Pero if you completely follow the Lord, brother and sister, I believe walang dahilan na hindi kaya yaman eh. I tell you, walang dahilan. Amen! Malaman po natin mamaya yun. Talagang pinagyaman ba ni Lord si Abraham? I have heard you, verse 20, and as for Ismael, I have heard you, I will surely bless him. But 21, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. Mayroong time, may time limit, may time condition, na next year. Amen. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. Umalis. Hindi natin alam kung paano nakipag-usap si Abraham sa Diyos, di ba? Ako, wala akong idea eh. Pero siyempre, sa Bible, kita natin through dream. Pero totoo ito kasi gising siya eh. Through vision, no? Vision, kahit nga nakamulat ang mata mo, nakikita mo, nakipag-usap ang Diyos sa iyo. Minsan po, in our deep spirit, yung ating espiritu, naririnig natin ang salita ng Diyos. No? Pag-usap, kahit nagising ka. Minsan po, nakipag-usap ang Diyos when you read the Bible. Habang binabasa mo, parang ang Diyos mismo nagsasabi sa iyo. Yun po ay naging rema, ang logo po na binabasa natin. Kasi ito, logo po ito eh. Letter lang. Pero pag maging rema to, pag binabasa po ninyo ang Biblia, bakit parang nagpag-usap ang Diyos sa akin? Rema, naging buhay. Gusto ba niyo yun? Hallelujah. Many ways God could speak to us, brothers and sisters. So, sa ating introduction, nabasa na natin kanina, no? James chapter 2, verse 23, alam mo ba ninyo, si Abraham po, dahil sa kanyang relasyon sa Diyos, he became a friend of God. Siya naging kaibigan ng Diyos. Grabe, no? Gusto natin maging kaibigan ng Diyos. Pero, hindi, parang imposible sa atin. Tingin mo, ay, imposible na maging kaibigan ko ang Diyos. Pero sa mga nanampalataya, kung ay nananalig sa Diyos, God could be your friend. Amen? Sino pa pinakamalakas na tao kung ang kaibigan mo ay makapangyarihan? Di ba? Tuwang-tuwa ka. Ang kaibigan mo yun, kilala mo. But if God is your friend, you can stand wherever you are because He will preserve you. He will protect you. He will provide for you. Hallelujah. And he was called the friend of God. Okay? So, Sarah's role in fulfilling God's promise. So, makita po natin, mga kapatid, ang buhay ni Abraham at ni Sarah ay talaga po as mag-asawa, talagang nagtutulungan sila. And God's promise will be fulfilled to Sarah. Okay? Ang promise ng Diyos kay Abraham. Kay si Abraham unang-una. Kita niyo po ang Diyos ay nakipag-usap kay Abraham. Pero ang effect ay para kay Sarah, di ba?
So sa Israel po, ganun talaga. Ang Diyos ay lagi nakipag-usap sa mga lalaki. Kahit nga kay Joseph at kay Mary, una po si Joseph na kato lang, through dreams, iwanan niya si Mary. At napunta tayo doon, parang Pasko, pero kay Mary ay dumating po ang salita, the Holy Spirit, and telling her that will come. Minsan po, kailangan po yung combination Kailangan mayroong dalawang magko-confirm. Hindi po pwede sabihin ng isang tao, tinawag ko ng Panginoon mag-missionary sa China. Ay wala naman sinasabi si Lord. Kay pastor, wala naman sinasabi. Wala naman sa ibang mga leader, wala naman. Gusto lang niya maging missionary daw sa Panginoon. Dapat may confirmation. Amen? Masabi niya, itinawag sa China. Pero mga tao minsan, ang confirmation ay nanggaling sa kanila, which is hindi talaga ayon sa pangako ng Diyos. Okay, so Sarah's role in fulfilling God's promise in Genesis 18, verses 9 to 15 po, makikita natin, where is your wife Sarah? They asked him. Ay nagpakita ang Diyos in a form of man. Or even angels, sinasabi po natin. So, now Sarah was listening, nakikinig po siya sa tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already old, and Sarah was past the age of childbearing. Binibigyan po ng diin dito. Sarah laughed dahil tapos na ang kanyang childbearing time or years sa buhay niya. Hindi na pwedeng manganak. Sabihin, hindi na kayo pwedeng yumaman. Hindi na kayo pwedeng gagaling. Sakit na lang kayo. No, brothers and sisters, Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord, referring to Abraham, ang tawag kasi ni Sarah kay Abraham ay Panginoon. Ganyan ba ang respect niyo sa mga asawa niyong lalaki, mga babae? Panginoon, tawag nila. Ibig sabihin, ready sila sumunod sa lalaki, yung asawa nila. Lagi po sinishare to sa mga kasal, Kailan mag-submit ang mga babae. Si Sarah nga, tinawag yung Lord, ang kanyang asawa na si Abraham. Is old, will I now have this pleasure? Sabi niya, magkaroon ba ako ng kasiyahan dito? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, well, I really have a child? Kasi sa natural na physiology, wala na talaga Kaya tumawa siya. Pero tumawa siya na mayroong panampalataya sa Diyos. Hello? Hindi siya tumawa dahil hindi magawa ng Diyos kasi sa kanyang kalagayan. Tumatawa siya kasi kung gagawin ni Lord yun sa kanya na mayroong pananalig siya sa Panginoon, hindi lang katawa-tawa sa sarili niya, katawa-tawa din sa mga tao sa paligid. Si Sarah, 95 na, nagkaroon ng anak. Katawa-tawa yun. Mga kapatid, kung may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, minsan katawa-tawa sa harap ng tao, pero ikaw na tumanggap, recipient of God's blessing, will be full of joy. Will be full of joy, filled with joy. Isn't it? That's what we are looking for? Yung tayo po ay maging masaya? Mga tao kasi, kahit na may mayaman, kahit na maraming pera, hindi po yun assurance na maging masaya siya. Tingin mo lang, gusto ko magkaroon ng pera, pag may milyon ako, masaya. Kahit na magkaroon ka ng ilang milyon, pag wala, hindi mo hinahanda yan, hindi mo binibigay kay Lord yan, na acknowledge the Lord, the giver, you will not be joyful. You will only be joyful because when you know that God is blessing you. Amen? And you will return to what God had promised. Yung sabi niya, give your tithes. Natutuwa si Lord doon kasi sinusunod mo ang utos niya. Hello? Si Abraham po ay nagbigay ng tithe. Yumaman siya Tapos, nakalaban niya nung 5 hari. Isa lang siya, 300 something.
lang ang tao niya. Paano niya na-conquer yung 5 hari na yon? Ay maraming mga sundalo yun. Dahil ang Diyos ay kasama niya. Pag ang Diyos ay kasama mo, walang imposible kahit na anong harang ng mga kalaban mo, mga taong naghahadlang sa iyo, you will be blessed. Amen? And of course, Sarah was also part of God's blessing ng pangako kay Abraham. Kaya yung mag-asawa po, napaka-importante yan eh. Kaya yung sinasabi natin, your wife will be the best friend you have. Amen ba? Your husband will be your best friend. Amen? At tandaan nyo mga kapatid, sila po ay worst enemy din ninyo. Akala po natin, love ko siya eh. Love sa una. Pero pagdating ng mga panahon, kaunting mali lang, galit siya. Worst enemy nga eh. Pero, she or he will be the best friend you have. Bakit ka ginagawa na nasasaktan ka? Kasi mahal ka niya eh. Yung anak mo, mahal mo yung anak mo. Di ba? Maraming mga tatay, mga magulang pinapalo. Kasi mahal. Hindi naman naintindihan ng mga bata yun. Kaya huwag niyong paluin. May palo pero bahagya lang. Hello? Don't get away having discipline with your children. Kasi paglaki nila, hindi nyo nidisiplina, kayo ang didisiplina nila. Atay naman nanay naman, hindi naman ako disiplina nung ako'y kabataan eh. Kaya ako ngayon, parang barumbado ako ngayon dahil walang disiplina sa kanila. Ikaw pa ang sisihin nila. Hello? Pero si Sarah, si Abraham po, well-managed ang kanyang pamilya. Kahit na si Isaac po, naging anak. There should be cooperation as husband and wife, okay? And collaboration with each other. Dapat magtulungan. Amen? Whatever things that you have discussed, pag-usapan ninyo, pinag-usapan nyo, tulungan po ninyo. We could not escape setting the lives of this couple without considering their giving of their time. Time nila, binigay nila sa Diyos, talent nila, treasure nila, and tithes as well. 4 yun eh. Letter T. Wow! Ano po yun? Ulit natin. Time, talent, treasure, and tithes. They have people under them that they have to support and spend for their families too. May mga servant sila eh. Sipin mo yung kasama ni Abraham, 300 plus lang. Suportado niya yun, pinapakain niya. Mayaman ka nun. Pag may 300 tao na servant mo, di ba? Mga kwan lang yan, mga military train niya lang yun. Iba pa, mga asawa pa nun, mga anak pa nun. Pinapakain ni Abraham yun. So, nakita po ninyo, mayaman ba siya o hindi? Mayaman, kasi napapakain siya ng maraming tao eh. Responsibilidad niya yun. And Sarah and Abraham as family was rich. Okay? We read it in Genesis chapter 13, verses 1 to 2. Verse 1, Then Abraham went up from Egypt, he and his wife, and all that he had. Dinala niya lahat ng ari-arian niya na kaya niya. Na pag-ari niya. And Lot with him to the south. Verse 2, Abraham was sumunod pala sa Panginoon, pinapapala ni Lord. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Hindi po, mga kapatid, kahit na yumaman ka, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Ang pag-usapan nila, wow, binibless ni Lord pala ang taong yon. Amen. So, Abraham had become very wealthy in livestock, in silver, and in gold. Yet they decided to give their tithes in Genesis 14. Nagbigay po sila ng ikapo nila. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Okay? He was the priest of the most of God Most High. Siya po ang sacerdote. And said, Blessed be Abraham of God Most High. Palain ng Diyos
possessor of heaven and earth. Si Lord po ang possessor ang lahat ng bagay. Kaya pag mayroon kang lahat ng ari-arian, huwag mo sabihin, akin to, pinagpagalan ko to, pinagtrabuhan ko ito, hindi nalulati si Lord. In-acknowledge, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Sino nagpapala? Ang Diyos. Amen? Ngayon, sunod po. And blessed be the God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and He gave him a tithe of all. Yung sinasabi ko kanina, na 5 hari, no? Ang kalaban niya, binigyan siya ng tagumpay ng Diyos. Sabi ng mga hari na nagtagumpay, kasi dinideliver sila ni Abraham. Sabi, bibigyan kita lahat ng mga nasamsam sa digmaan. Sa iyo na, Abraham. Hindi tinanggap ni Abraham. Sa atin, sige, salamat naman. No! Sabi niya, hindi ko tanggapin kahit na sinulid, kahit na anong maliit na bagay sa iyo. Baka sabihin mo, pinagpala si Abraham dahil sa binigay mo. Kasi Abraham acknowledged God, the possessor and giver of all things. So, He gave him a tithe of all. Nung siya po ay nakasamsam, marami po, binigay po niya ang kanyang ikapo sa Panginoon. Sinundan po yan ng maraming mga tao sa Old Testament. Kaya huwag niyo sabihin, ang tithes ay sa Old Testament lang. Hindi na po binanggit yung tithe sa New Testament. Bakit po? Sabihin niyo sa akin, bakit po? Kasi ginagawa na nila yun. Mula pa kay Abraham hanggang sa Malakay. Sa Malakay na sinasabi, magbigay kayo ng tithe. So, noon ang mga tao ng tungkol doon, katotohanan yan, truth yan sa kanila. Hanggang ngayon po, alam mo ba ninyo, pinag-aralan ko yung tithings ng mga Hudyo, ay hindi lang po 10%, 32%, dahil may ibang bagay, mga offering, mga love gift, binibigay nila. Lahat ng overall giving nila ay more than 32%. Kaya kita mo yung ang yaman nila. Grabe. Sabi ko ngayon, Pastora, ang yaman ng bansa ng Israel. Kahit nasa gilid ng kalsada nila, mga kapatid, sila po ay mga anak ni Abraham. Dahil sila po ay mga descendants ni Abraham, di ba? Sabi ni Lord, pagpalain niya. Kahit nasa kalsada po yan, sa street, sa daanan ng mga tao, mga fresh na bulaklak, tinatanim po nila. Mga orchids, mga ganon. Sabi ko, very simple lang, pero nakikita mo yung kanilang prosperity. Wow! So, yun po. Bakit hindi na sinasabi sa New Testament? Pero sabi ni Lord, then, si Lord mismo nagsabi, nagsabi kayo na pag nag-offer kayo sa simbahan o sa temple that time, ay kailangan unahin mo yon kahit na masama ang iyong relasyon sa magulang mo. Sabi ni Lord, pumunta ka muna doon sa kaaway mo, humingi ng tawad. Mahalaga sa kanila kasi yung ginto, then nagkamali din sila marami din silang mga failures. No? Kahit na ang relasyon mo ay hindi maganda daw, basta nagbibigay ka. Hindi yun, sabi ni Lord, kailangan ayusin mo muna yung iyong relasyon sa ibang tao. Amen ba? Ay pag magbigay ka ng tamang attitude, tamang puso, mga kapatid, like Abraham, like Malachi, like Jacob, yung apo niya. Sabi niya, Lord, kung pagpalain mo ako, Panginoon, wala akong dala-dala. Nagsama na dito. Kasi po, sinasabi ko sa inyo ito, kasi mga descendant sila, immediate descendant ni Abraham at ni Sarah. Kung hindi naging masunurin si Abraham at si Sarah po, hindi po mangyari yan, yung blessing na yan. Kaya, sa Galatians chapter 3, verse 29, naalala nyo yun? Ulit-ulit po Galatians 3:29. And if you are Christ, kung kayo ay tagasunod ni Kristo, nanampalataya tayo kay Lord. Amen ba? Yes? Then you are Abraham's seed.
mga anak kayo ni Abraham. Ang Diyos kay Abraham ay pagpalain siya. Maging kilala, tanyag ang kanyang pangalan. Genesis chapter 12, tingnan po niyo, verse 2 to 3. I will make you a great nation, kay Abraham. I will bless you and make your name great. Gawin ni Lord, yung mga pangalan niyo ay babantog. Mga pangalan natin yan, minsan sa barangay, hindi mabantog eh. Hindi tayo kilala ng kapitbahay natin. Sino ba yun? Hello? Pero si Abraham, buong mundo, I will make your name great and you shall be a blessing. Paano ka maging blessing kung ikaw ay hindi blessed? Hindi ka pinagyaman, hindi ka makapagbigay. Bakit ka magbigay? Wala ka nga eh. Pero kung mayroon ka, pwede ka magbigay. Ang gusto ni Lord, puspos ka para mapagbigay ka. Amen ba? Hallelujah. Okay. So si Sarah po, last one na lang. Last na lang. Sarah laughed because of God's promise. Tumawa siya dahil sa pangako ng Diyos kasi parang imposible na mangyari yan sa kanya. Pero she believed. She believed that all things are possible with God. Reason po, it has been overdue. Bakit tawa siya? Overdue na eh. Siya? It has been 25 years since the Lord first appeared to Abraham. 75 tinawag si Abraham. After 25, 100 na siya. Doon ang pangako ni Lord na mangyari, magkaroon siya ng anak. Pangalawa, it has been past childbearing. Tapos na kanyang pwedeng manganak. But at the visit of 3 strangers in Genesis 18, ito po ang pangako ng Diyos sa kanila. Diba? So, she laughed because magawa pa rin ni Lord na magkaroon siya ng anak. Even in her old age. Hindi ko na to explain sa inyo kung paano niya narinig yun. Alam na natin yun. Pero, walang imposible sa Diyos. Kaya ang tinuro ni Jesus po, ganun din. Do you think that your problem is too hard for me to answer? Imposible ba na tugunin ni Lord ang iyong mga panalangin, ang desire mo? No! He can answer it if you faithfully believe His word. Luke 18:27, it says, the things which are impossible with men are possible with God. Imposible sa atin, imposible kay Sarah, kaya tumawa po siya. Do you believe this word from the Lord? Do you believe that God can perform the impossible in your life, in your family, in your job, for your future, for your children's future? My question, do you really believe that God can work it out for you even though it seems impossible? Parang imposible. Pero naniwala ka sa Diyos na gawin at magawa ni Lord sa buhay mo yan. Mangyayari po sa inyo. Mangyayari po sa atin. Amen. Because all things are possible with God. Hold on and look up. He is the God of the impossible. Siya po ang Diyos ng mga imposible sa atin. It's vital to remember that nothing in your life is beyond God's ability. Wala po yung mahirap sa Diyos eh. Sa buhay natin, pag nanampalataya ka, you have to work with your hand, you have to help yourself as well, brothers and sisters. So in conclusion, Sarah was 90 or 91 nung karoon siya ng anak, and she lived 100. Ilan ba taon si Sarah na buhay? 127. Napag-aralan po natin yung the other Sunday. So Sarah lived 127 years old. In Kirjat Arba. Yung lugar po na pinuntahan po namin sa Palestine. Why? Because Sarah by faith considered God faithful. Amen? Natapat ang Diyos kahit na imposible sa tingin niya. Lahat po ay posible kay Lord. Tingin mo, imposible ang isang bagay na mangyari sa inyo, believe it, and God will do great miracles in your life. Amen? Put your faith on Him, because with God all things are possible to those who believe, and the same faith that made them blessed, same faith. Ngayon sa ating Panginoong Jesus, na nampalataya tayo, life full of cheerfulness and laughter will be yours too. Ang sabi ni Lord, I came that you might have life and have it more abundantly. So, the same faith that made them blessed, life full of
cheerfulness and laughter will be yours too. Mga buhay nila, puno ng tawa eh. Alam mo, minsan ang Diyos po ay nakakatawa. Totoo po yun. Kaya pag ginawa ni Lord ang imposible sa iyo, tatawa ka talaga. Pero dahil sa panampalataya, nanalig ka. Amen ba? So, indeed, by faith, we are also blessed like Sarah. Amen. Father, we just thank you for short message about her life, Lord God. That indeed you bless her, you bless Abraham as well, you bless the whole family, even their children, Lord, like Isaac and Jacob, Lord. And all of us, Lord God, recipient of your blessing, because we put our faith in Jesus Christ. All things are possible with you, Lord God. Hallelujah. And today, I pray, God, that you will inspire us, Lord God, with your holy word, with the power of the Holy Spirit, and we will be able, Lord God, to gain things that you have promised, Lord God, right before our eyes. Not for our children only, not for our grandchildren, but for ourselves, Lord God, while we are still living and enjoying life as Christians, as believers, Lord. Help us to believe, Lord God, great things will happen in our lives, oh Lord God, today. Oh Lord God, you are God who blesses. You are God who promised Abraham and Sarah, Lord God, that you will have a good life, cheerful life, with full of laughter. How can we laugh, Lord, when we are sick? How can we laugh when we are poor? How can we laugh, Lord God, when we are nothing? Thank you, Jesus. At least, Lord God, we could eat, we could wear clothes according, and we may show to people that you indeed bless us, Lord. Help us to believe and put our trust in your word. Your word will not change, Lord. Your word is true, and your word is very creative, Lord God. It will happen in our lives as we believe, Lord. Thank you, Lord, that all things are possible with you. We commit to you, Lord God, your word. In Jesus' name, lahat po magsabi ng amen. 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 Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.